April 7, 2025. Papa Bot, your loving father, Papa Bot. Yeah, we'll continue our storyline and storytelling. Do not look at my face. I am nobody. I am not somebody. Wala kang makukuha sa akin. Just listen yung ating mga mamais. Yeah, April 7, 2025. Patuloy yung ating pangangaral. Hindi natin maiwasan to dahil buhay tayo. Let us share our knowledge. I'm also willing to listen to you. Yeah. Kasi kung walang matatalinong tao, wala din tayo sa mundo. Diba? Pag walang matatalinong tao, it so happen na maraming matalino. We learn lessons from them. Ayusin natin yung lipunan natin. Hindi biro tong ginagawa natin. Pinaka-stubborn na tao ang karamihan sa atin. Ulitin ko. Karamihan sa atin stubborn. Yan. Ayaw nating makinig sa tama. Gusto natin yung sarili lang. Makasarili. Kaya selfishness talaga ang tao. May pagka selfish talaga. Greed, gustong power, property. Walang parang hindi ko alam kung anong honor ang sinasabi nyo. Honorable. Honorable. Sa bagay, no? Sabi, lasinggero, honorable. Si Jesu Cristo daw, naglalasing din noon. Sabi nila, naglasing din daw noon. Yung ibig sabihin, parang habitual drinking na lasing. So, hindi naman maganda yun. Di ba? Honorable. Maraming nakurakot. Ano pa? Honorable. Hindi ko maintindihan. Agang-aga. Ano pa lang? 10:23. Tayo. Apostolic job. Kaya itong opisina ko. Ito ang aking opisina. Hindi ako sa office talaga na sa bahay o nakakutantay. Yan. Na formal. Kaya sabi ko, wag niyo na lang panoorin yung mukha ko. Ang boses na lang pakinggan niyo. Yeah. I-plug in niyo ito sa mga TV, sa channel niyo, sa simbahan, sa jail. Makinig kayo. Salita ng Diyos ito. Hindi tayo nag-uusap ng pure politics. May bahid Hesukristo ito dahil yan ang pinakatamang gagawin. May Hesukristo tayo. Kasi kapag walang Hesukristo, wala talaga, walang mangyayari, magulo talaga. Araw-araw ko na sinasabi nito Araw-araw ko na sinasabi. No? Talagang kailangan natin ng isang pangangaral na heavenward. Hindi yung dito lang sa earthward. Tingnan yung paligid. Fertile. Grateful tayo na mayroon tayo niyan. We can feed the animals, including you. Nagka problema mundo dahil ang mga tao ay hipokrito. Paulit-ulit ko na yan ang sinasabi. Hindi biro yan ang magsabi na hipokrito yung tao.
Ayan, paborito ko yan na topic kasi nagka-problema ang mundo dahil sa mga hipokritong tao. Kunwari, nagtatrabaho sa pulpito. Oh. Nagtuturo ng salita ng Diyos pero wala pala, malisyoso pala. Kaya paborito ko yan. Yung topic na yan. 'Di ba? Huwag na tayong maglukuhan. 'Di ba? Huwag na tayong maglukuhan. Nagka-problema ang mundo dahil sa mga hipokritong tao eh. Tanong ko sa inyo, ano bang purpose nyo sa buhay? Ang purpose nyo? Yan ang aking refleksyon. Wala naman akong sinasabing hindi ako gumagawa ng kasalanan. Gumagawa pero hindi ganun kalala. Yes, I don't know, maybe. Mahirap naman sabihin mo na pretender tayo. Sa totoo lang, wala akong pinagyayabang. I am nobody. Sino ba ako? Kung pwede pa lang, huwag gumawa ng kasalanan. Kasi pag in-entertain mo yung kasalanan, mula pa nung elementary ka, growing up kid ka somewhere, sinabihan tayo ng nanay, tatay natin, number one, sa family. Ito ang tama ha, magpakabait ka. Minsan-minsan dinadagdagan pa nila, magsimba ka na, may Diyos tayo. Di wow. Ano bang mali dun? Ngayon, nakalimutan natin yung basic learning process natin nung maliit pa tayo. As if that we forgot that we have to follow the rule of law of men and God. Kaya si Papa Bot, paulit-ulit ito. Alam mo ang mga views ko sa YouTube ko, kung may 2 na view, akin lahat yun. Pag may 5 na viewers sa aking YouTube, akin lahat yun. Siguro pag may 10, baka isa ka na dyan. Matagal na akong may balak gumawa ng organization eh. Anong title ng organization natin? Papa Bot Storyline. Di ba? Hindi ako namimilit kapag ayaw nyo sa akin. But I'm telling you, hindi nagsisinungaling si Papa Bot. Alam ko hindi ako magaling. Hindi naman sinungaling. Matino. Hindi matalino. Pero maginoo. Hindi matalino. Magandang tao. Yan. Sorry na kayo sa mukha ko. Di ba atat na atat kayo pag ano mga mukha-mukha diyan sa simbahan, naka ano sa cross, nilagyan yung ganito. Atat na atat kayo sa mukha niyan kasi karamihan Pilipino wala yan eh, siguro 95% wala yan eh. So bihira lang kami sa mundo. Bihira lang kami may ganyan. Doon mga kapatid ko sa Middle East marami. Yan. Doon sa Gaza Strip, doon sa may western side ng Israel. Mayroon doon. Kamukaku. Parang Japanese. Kamukaku. Hindi ko naman kasalanan ganito mukha ko. Pero tell you, 50 years ko nang tinitiis. Palagi ako nang shave, high school pa. Shave ng shave kasi gusto ko maging gwapo. Nagsasawa na ako. Tama na. Tama nang shave. Ito na ang mukha ni Papa Bot. Naglalantad. Lantara na to. Tinatago-tago ko lang to eh. Hindi ko na matiis eh. Nasusugatan pa ako nag-shave. Wag na. Twice a week, once a week. Ayaw ko na. Bahala na kayo kung ayaw nyo sa akin. Mahilig man kaya kayo ng gwapo, doon na kayo sa iba. Tinatakwil na ako ng pamilya ko, hindi daw ako gwapo. So wala akong problema kung hindi gwapo. Yeah. So yan ang ilagay natin sa isipan natin. Hindi lahat sa mukha. Honorable. Anong klaseng honorable? Ano bang pinagsasabi niyong honorable? Mga politiko? Honorable? Well, okay. Bakit hindi matino ang mundo?
Ha? Pasamba-samba pa kayo sa simbahan, ha? Yung nasa pulpito, hipokrito din. Kunwari, Diyos na sila, nagpapatawad na sila ng kasalanan ng tao. Eh, messenger na daw sila. Hindi! Isa lang ang messenger, isa lang ang God. Pag may Messiah, pinag-usapan natin Messiah eh. Na-predict yan, na-prophesied yan, panganak siya eh. Oh, naisulat nga eh. Kaya mayroon tayong mga propeta. Nagsasabi na ipanganak ang Panginoon. Ipanganak, sabi niya, kung ako mag-interpret niyan, okay, I'll give the chance for this fellow, this man, si Isaiah. Okay, Isaiah, gawin kitang propeta. Magsabi ka, magsulat ka, ipaalam mo sa mundo. Hindi ko nga alam bakit naisulat eh. Hindi naman yata gawa-gawa ng tao yan. Totoo yan. Na naisulat talaga ni Prophet Isaiah. Kaya lumabas eh. O, pag may lumabas, pag may usok, may apoy. Sabi niya, ipanganak natin magkatawang tao ako, sulat mo. That was 2,000 years before bago pinanganak si Jesucristo. 2,000 years, parang ganito oh. Nung year 2000 years ago, namatay si Jesucristo, ha? Pero buhay, hindi siya patay, wala siya sa kaba. Wala siya sa lupa, ha? Buhay siya, hanggang ngayon buhay. Kasi nabuhay nga eh. Jesus Christ conquered death. See? Mahirap pa intindihan 'yon, ha? Nilabanan niyang kamatayan, nabuhay siya. Ngayon, magsabi kayo, propeta nyo, ang pinakamagaling, idolo nyo yung propeta nyo, pedophilia, ano pang hindi magandang gagawin. Sa ngayon sa civilized ngayon, i-analyze mo ang Holy Bible, dapat walang pedophilia. Pag sinasabi mo may propeta, nagmamalaki kayo na idolo nyo siya, so be it, walang problema. Kaya lang, patay ang messenger nyo. Ang messenger namin na God, na pinanganak na laman ng Panginoon na gumawa sa atin, buhay. Kaya doon tayo, simple lang sana no? Magulo. Hanggang ngayon, magulong mundo Iniisip ko ito mula noong 1970s. Late 60s and mga 70s iniisip ko, kailan kaya ako magsalita? Wala lang, sabi ko, mahirap eh. Baka misinterpret tayo sa tinikom kong bibig. Almost 60 years. 50 years. Sa lugar na to, sana dito. Sana swertihin tayo dito na makakuha tayo ng followers na will really testify from this YouTube, this episode, ang storyline ni Papa Bot na spread nyo na si Jesucristo lang ang sagot ng lahat. Na isang verse lang, isang bersikulo, mawala ang gulo ng mundo. Magka-unite ang lahat ng Abraham, Isaac, Jacob, or Abraham, Ishmael, na hindi naman tayo mag-away-away. Hindi ito tatagal ang mundo. Naisulat nga sa Holy Bible kaya hindi ako maniwala. Labas sa Holy Bible, labas diyan, wala na, hindi na maganda. Antichrist na eh. Yan ang pinakakasalanang gagawin pag ayaw mo maniwala kay Jesucristo. Pinakakasalanan yan. Mortal sin talaga pag hindi ka maniwala kay Jesucristo. Pag sinaming Antichrist. Kasi yung iba sabi nila is yung religion dyan sa Saudi. Pag ayaw nyo sa kanila, anti-malsi. Baliktarin mo yung malsi. Okay. Negosyo yan. Makamundo yan. Hindi yan totoo. Makamundo yan. Nag-spread sila ng religion through violence. Pipilitin talaga nila na sila ang may last and final prophet. Tapos na ang istorya eh. Pinakita nga na Jesus Christ ang humbleness niya eh. Kaya idol ko si Jesucristo. Even to the last breath siguro. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Anong gawin mo sa akin? Kasi hindi naman natin maangkin ang mundo eh. Kahit na anong yaman mo, kahit na anong power mo, sa iyo na Maguindanao, sa iyo ng North Cotabato, sa inyo na lahat, sa inyo pang South Cotabato, hindi mo madala sa langit yan.
Kaya sinasabi ko, isang tao lang ang capable na bumuo ng mundo. Alam mo kung sino mga tao niyan? Isang tao lang, si Jesucristo lang eh. At sino pang kasama niya? Ikaw at ako. Pag na-spread mo ito, na-spread ko na rin to, tulungan niyo ako. Dahil nagsasawa na akong kasasalita, hindi hindi maganda. Hindi maganda naman. Ang tagal-tagal ko na ng vlog, no? Nag-vlog ako 2009, ganyan. Hanggang ngayon wala akong membro. Maawa naman kayo kay Papa Bot, grabe kayo. Ano bang ginagawa niyo sa mundo, ha? What's your purpose in life? Ulitin ko, what's your purpose in life? Magpasikat? May ability kayo? Wala, tao lang tayo. Wala. Tao lang tayo. Mamamatay tayo, mawala tayo bukas o ngayon. Grasya, nagising. Kayo rin at nakapag-open kayo ng cellphone nyo dyan o computer na nakikinig na pala kayo sa akin, i-share nyo. Huwag kayong maging maramot kasi pag maramot ka, deceptive ang plano mo, tatakbo ka ng pwesto, gamitin mo yung ibang tao, traidorin mo yung tumulong sa'yo kasi gusto mo rin magpresidente ng isang bansa. Ano ba yan? Ano ba nakukuha nyo dyan? Kahit anong posisyon mo, kahit anong laki mo, ari-arian mo, may helicopter ka, kung ano-ano pa, nandyan na. Ang relo mo, 200 million. Makamundo yan. Naisulat na kasi sa Holy Bible, ayaw nyo pa eh. Ang tigas ng ano nyo. Ang aking apo. Sugat ako kay Chloe. Di makanto. Di biyahe. Di ara ka sa vlog ko eh. April 7. Dili ba nagapasilong ko di kay Bugnaw. Karon pa Isang tandasing ko basta kung manog out na. Karon pa ko mag-forward to sa jail. Kadiri ko gagi sa jail. Dito sa milk. Diri ko katambay ka nag-vlog ako. Dagang iba pa. Sige. Apo ni Mama AC. Ano pangalan yan? Ang kapatid niyan is Alexander eh. Ito si Anga, hindi ko alam ang first name ni Anga. Kalimutan ko tuloy. Mamaya na. Yan, apo yan ni Mama Ace. May school kasi dyan, oh. Dyan sa small window. May school dyan na siguro may sunduin siya o maraming pasahero. Yan. Sana tayo. Yun lang ang aking paalala. Wala akong membro. Pero pag naumpisahan nyo ito, salamat naman. Kung mawala ako ngayon, bahala na kayo kung ayaw nyo pa rin. Hindi sasakit ang tiyan ko. Never. Kahit na ano pang maabot ko, hindi ako lilipad. Never an inch above the ground or millimeter above the ground. Hindi. Ayan o. Yan. Sa small window, tingnan mo yung mga kandidato. Milyon-milyon na yung gastos niyan, ha. Para lang talunin yung kanyang katunggali. Wala akong pakialam. Kahit sino ka pa. Wala. Kasi sa akin, hindi naman tayo nagsisinungaling. Manggagamot din naman tayo. Ako yung mentor nyo. Ay hindi, tormentor. Ganon. Tao lang tayo. Kumakain. Nagkakasakit. Ano pa? Sulat lang kasi sa Biblia eh. Sabi ng ito yung Ecclesiastes, hindi ko alam kung sinong author niya na. I think si King Solomon. Bakit na isulat? Ginagaya yan ng mga religion galing ng Saudi Arabia eh. Sa kanila na daw ang mga propeta lahat. Yabang, take over. Wala akong problema kahit sino ka pa. Kaya nung maliit pa ako, lumalaki ako, high school, nainis talaga ako sa mga mayayabang. Yabang nito. Kung hindi siguro ako covered by the Holy Spirit. Ang sarap bigyan yung mga tao ng ganyan eh. Yung mga mayayabang. Ang sarap bigyan eh. Kaya lang lumaki tayo sa simbahan. Mabait naman ang parents ko,
walang hugot ang mga parents ko. Pinaralin kami sa isang liblib na pook lang. Lumalaki kami. Walang kuryente. Pinapaligiran lang kami ng mga palayan, ganyan. So, very maliliit na tao lang kami. Wala kaming, pero kung yabangan, hindi nyo ako matatalo. Lord, I offer my life to everything I. Mayabang lang tayo dahil may Kristo tayo. Pero sa world, minsan yung iba pinagpala eh. Oo, pinagpala talaga. Yan. Pwede man tayo magyabang. Siguro ang pinakamayabang na tayo may Kristo. Pero materials, I don't know. Yabangan na yan pag materials ang pinagyayabang mo eh. Oo. Ganito sa mundo. Di ba? Nandito tayo sa mundo. Ano bang alas mo na baraha na ipakita? Okay. Kidding aside. Ito, Latino. Yabangan mo kaya. Latino. Siyempre, may dugong Osmeña. Lola ko Osmeña. See? Ngayon, may dugo pa naman ako na indigenous people from Danao, Cebu. Nako. may kamag-anak pala ako na. All by grace. Hindi ko naman talaga iniisip yan. I'll remain a lowly person. Pwede humble to say the least. Diba? Mahirap magyabang eh. Mahirap. Kaya pag naka-Jesucristo ka, talagang ipakita mo na humble ka, na hindi ka marunong magyabang to the max. Humble lang. Kaya nung lumalaki ako, nakikita ko yabang ng mga may maraming mayabang sa paligid eh. Pero hindi. May nakikita na rin ako how many times na nung maliit pa ako, may tinaga doon sa amin. Siguro elementary, may tinaga sa liig, putol. Umaga pa, nandyan na yung, hindi ako natakot. Tinabunan ng dahon ng saging. Tinignan ko, bata pa ako. Curious lang ako nung nangyari sa tao, patay. Nung gabi na yun, nagkita pa kami. Lasing na lasing siya. Pauwi na siya. Ben, paingon. Uli na daw siya. Kinabukasan, patay siya. Along the way, pinatay siguro siya eh. Yan, player ng basketball yun. Sa team namin. Siguro may nagagalit sa kanya. May galit na galit sa kanya na talagang patayin siya. Anong relationship niyan? Namulit pa ako. Curious din ako eh. Sa buhay ng tao, life and death yung aking reflection eh. Pasalamat ako, nabuhay ako, may parents ako. Hindi naman mayaman. Pero napakayaman, hindi napakayabang. Grabe naman. Sa utang. Ngayon, nung high school na naman, high school to, may pumutok na malakas doon sa parang Samahang Nayon ngayon, yung harap ng A Center Point, yung kanto na yan. Hanggang ngayon yata Samahang Nayon Hotel, may pumutok yan. Kalalabas lang namin sa Citizen Army Training na program, mga 5 o'clock. Bang, ganyan, nag-inuman pala doon sa taas sa mga military. Kasi may inuman doon sa last floor eh. Nag-inuman, tapos nagpasikat. Kaya during that time, 1970s, may gira eh, maraming armas, no? Mga loose firearms.
pinaglaruan yung granada. Yun. Nung pinaglaruan nila, umusok yung babae nakatabi kasi nagpasikat dahil mga ano yun, yung mga bagito, parang ganun, mga playboy, may chicks eh. Galing pa naman yung chicks nila sa Davao, yung mga sales girl doon o yung mga attendant sa inuman sa taas. Pumutok, dahil umusok yung granada, pinaglaruan nila. Patay silang 3, ang babae pinatakbo nila, parang buhay yung babae. Nung narinig ko may pumutok, takbo ako. Saan yun? Parites. Nakiusi-uso. Umakyat talaga ako, naka-fatigue. Akala nila military. First floor, second floor, third floor. Abot na ako ng fourth floor. Kita ko dun, nakahandusay, naliligo sa dugo. Grabe. Parang hindi, aywan ko bakit. Parang hindi rin ako natakot ng mga laman. Siyempre, gusto ko maging surgeon. So nag-opera, hindi ako nalulula. It's part of my life siguro na, or destiny na maging physician ako. At saka utang na loob ko naman yan sa parents ko. Dahil kung wala sila, walang magpapaaral sa akin. Hindi ko yan pinagyayabang, sir. Kahit na anong maabot ko. Kahit mawala ako ngayon, wala na. Babay na. Pero pag ang tanong ko kanina, what's your purpose in life? Ang purpose mo sa buhay. Ako, purpose ko ganito. I'm sharing my knowledge na may Panginoon, may Jesucristo. Siya ang pinaka-importanting tao sa mundo. Pag wala yan, gulo. Yan ang purpose ko. My life is all about God, not about me. Ikaw, kayo, what is your purpose? Kayamanan? Been through, use it for your goal. Lord, I offer my days to lifting my praise to you. Power? Anong purpose mo sa buhay? Power? Kayamanan? Kayabangan? Nung araw nakikita ko talaga mga tao born died. Kaya nung naging anesthesiologist ako, yabang. I am the best anesthesiologist in town. In town. Yan ang nangyayari sa buhay ko. Pag may pasyente ako, talagang bubuhayin ko to. Maging milyonaryo man siya. Yan dito sa Maguindanao area. Ang Diyos dyan. Yung anak niya inopera ko parang naisutrek o something, babae. Sister ni Teng, basta hindi ko pa sila nakilala kasi Manguda, basta hindi ko masyado binuhay ko yun, pinatulog ko, binuhay ko. Daming bodyguard, tangki-digira sa labas ng ospital. Kahit mahirap, binubuhay ko. Mayaman, binubuhay ko. Kahit walang pera, binubuhay ko. Hindi ako nag-shortcut. Naawa ako. Bagong panganak, walang puwit, hindi makakatay. Hindi makalabas ng dumi. Hindi yan naabutan ng 1 linggo. Mapuison yan. Mamamatay yung bata. Kaya gagawa kami ng labasan ng dumi dito sa tagiliran. Pinapatulog ko yung bata. Ginigising ko, pinapauwi. After 6 months magbalik, gagawa kami ng puwit. See? Yan ang pasyon ko. I never expect na I can have lots of money. Ang expect ko lang, Lord, salamat, may income ako ngayon, ipapadala ko sa mga anak ko. Yun lang palagi. Pag may income ako, 80% tinatago ko. Ang 20% kay Mrs. Walang matira sa akin. Wala. Importante kasi mga bata, 4 yun eh. Paano sila kung hindi sila makapagtapos? Paano sila? Yan. What's your purpose in life? Help others. Stand up for your family. Protect them. Alis na tayo. 10:57 na. Mamaya tawag naman ng yaya. Okay na. Alis na tayo. Yan, tatawag yung yaya.
3 minutes from now. Ganon yun. Ganon ang buhay. Hindi tayo dapat magyabang. Kaya nagkagulong mundo dahil gusto nating magyabang, magpasikat ng pangalan, magpalaki ng mga properties. Ano ba yan? O nga, we are given the chance and choice to live, to select our course in life or our profession. But first and foremost, dapat mayroon kang Panginoon. Hindi maganda kung walang Panginoon. Hindi maganda kung wala kang Panginoon. Ano ka ba? Ano ba ang gusto niyo sa buhay? Na angkinin niyo ang mundo? Hindi kayo nahiya? Nagnakaw kayo? Ha? Matagal na yung nakawan. Ito. Noong 1970s, may leader ng bansa. Nagkanda hirap-hirap. Besides, nagkanda hirap-hirap, yung pamilyang ito, lumalaki ang kayamanan, bumibili ng mga properties, gumagawa ng mga palasyo sa bundok. Hanggang ngayon mga palasyo nila nandun pa sa banda ng Benguet yata. Hindi nagagamit ngayon, talagang plunder. Ginamit nyo yung pera ng bayan. Mabuti pa kung maging presidente ka, isang leader ng kilusan, kung ano. Stay humble. Do not display your wealth. May mga gobernador, senator, congressman nagdi-display ng wealth. Antayin mo na wala ka sa pwesto. Nagpapasikat ka sa mga ninanakaw mo. I don't know. Hindi ko maintindihan. Nang dumating ang panahon, nasisingilin kayo. Wala. Iiyak na lang kayo. Marami kang kaibigan. Pero yung tinutukoy ko na leader, wala na rin Nagkasakit din siya, namatay din siya. At hindi siya nalibing. Hindi siya nailibing ng 40 years. More than. Kinasuklaman siya ng mga tao. Dahil grabe ang ginawa niya. During that time, until this year, or last year, naniniwala pa ako sa kanyang narrative. Pero, deep at the back of my mind, ang asawa kasi, minsan kasi pahamak tong asawa yung Rome. Nagyaman din ang pamilya niya. Mas mayabang ngayon ang pamilya ng asawa niya. Saan galing yung kayamanan niyo? Don't tell me na sarili niyong sikap. May ginawa kayong hindi maganda mayroon kayong deceptive move, yung deceiver na klase ng mga tao. Deception. Nagawa niyong nakawin ang pera ng bayan. Kaya hindi tayo umaasinso. Wala tayong auditing na maganda. Certification lang, tapos na. Face value lang, okay na. Gobernador yan, senator yan, wala na. Huwag na nating, kaya nasisira sa ibang lugar. Ultimo, ang tawag yan, vendors, may resibo yan. Dito, pag nag-harvest ka ng palay mo, siyempre kita ng lupa mo yon, nagbabayad ka lang ng kunting tax. Ang kunti lang sa gobyerno napupunta. Ate. Lupa, morning pa. Sige, aran ako. Makantuan ako da. Okay. Sige, bye-bye. Yun. May resibo. May produkto ka sa lupa. Mayroon kang paper trail. Wala. Walang paper trail ang kita ng lupa mo. Ang dapat kasi, kung may paper trail yan, mamonitor ang income ng mga properties ng government o private sector na magbibigay sila ng tamang buwis, yung tax na tinatawag. Niloloko natin ang sarili natin, tapos sabihin natin naghihirap ang Pilipinas. Galing sa atin na hindi
Hindi magandang ginagawa eh. We are not honest. Kami pa nag-opera, automatic. Minus ka agad ang tax. Pina-file. Babayaran ang tax. Kami. Hindi na monitor eh. Kung nasa pwesto tayo, walang liquidation. Ang magle-liquidate doon sa bundok, patay. Wala. So, sa inyo na mundo, sa inyo na mo to. Sa inyo na mundo. Sa amin ang langit. Sana nagkaintindihan tayo ha. Sa panahong ito, dapat makinig kayo sa mga turo na maganda, hindi na yung kung ano-ano mang makamundo na gawain. Kaya pag pumasok kayo sa simbahan, ako lumaki sa evangelical. Hindi kami nagsusugal. We are not born to receive the luck. We were born to serve God, na hindi luck, hindi swerte. Ha? Naniniwala kasi tayo sa swerte. God's blessing. Kasi kung swerte niyan, mas lalo makalimutan mong Panginoon. Kasi iniisip mo swerte eh. Jackpot eh. Nanalo ka ng 3 million sa sweepstakes. Never siguro na maisip mo yan eh, magpasalamat sa Panginoon. Siguro mayroon dyan mag-donate ng simbahan. Pero pag sinabi mo kasi sa swerte, parang sa your own kwan, yung sarili mong ano yan? Lord, I offer you. Sarili mong power, hindi galing sa Panginoon ang tinatawag mong swerte. Kaya mali ang standpoint natin. Kaya mali to start with. So ang storyline natin ngayong araw, kasi ang title nito storyline. Kayo nag-i-enjoy ako ka-vlog kasi marami tayong pag-usapan eh. Basta araw-araw righteousness. Sa vlog natin righteousness, gratefulness. Walang dishonesty, walang deception, walang traidor, walang bodol, walang bangag. Leader ka. Tapos umuusok ang bisyo mo. Galing pa yan sa kay Tatay Diggs, ha? Many years ago. Ay, sino yan? Wala mang alam yan, bangag man yan. May usok eh. Baka may ginawa ka, sir. May ginawa kang hindi maganda. At naaamoy at nakikita ng mga tao na may ginagawa kang hindi maganda. Pero hindi ko sinasabing walang kasalanan itong taga Davao na to, ha. Although mga indigenous peoples kami ng Danau, Cebu, kapag walang Hesus Kristo, gaw. Pariente. Pag walang Hesus Kristo, talagang magulo. Talaga papasok yung mga pagsubok. Di ba? Mga pagsubok na hindi maganda. So bear with this life na talagang very critical yung ating standing, no? Ang ating status in life is not good because of the challenges na worldly. Kasi kung na-entertain mo talaga na maging somebody sa mundo, bahala ka. You have the choice. Okay? If you choose the worldly things, ikaw nang bahala. Kayo na. It's your turn to shine. Di ba? Choose God. Na akin. Ito lang kasi wala akong magandang reflection eh. Except siguro telling about the Holy Bible and God. Maliban dyan, hindi na ako kampante sa lahat ng usapan. Hindi naman to vlog ko yabangan eh. Wala. I'm nobody. Papa Bot is nobody. Di ba? Kaya ito na lang, nandito na yung apo ko, lalabas na tayo ng isang kanto tapos mag-pick up sa kanya.
kanila. Nandyan yung yaya eh. Okay? So, God bless us all. O, sana maging mahaba din ang buhay nyo, ha? Abutin nyo yung 66 years old, gaya ko. Ha? Naka 64,800, nagising na ako. Biyaya yan. Hindi biro yan. Hindi biro. Talagang binigyan tayo ng Panginoon ng chance na magwi-witness sa kanyang kagandahan. Jeremiah, yung sinusulat ng mga propeta natin. Holy Spirit guided people yun eh. Sabi ni Jeremiah chapter 33 verse 3, hindi natin ma-imagine kung ano ang heaven, talaga hindi ma-describe. Napakaganda ng langit. Ayaw nyo pa yun? Away-away pa kayo sa property ng mundo? Diba? So, hindi maganda ang motive natin. Away-away tayo sa property ng mundo. O, di ba? Dito na yung school. Ay, ito. May nakapark na naman sa harap. Talagang stubborn eh. Harap ng gate, may nakapark. Talaga. Dapat ito clear to, oh. Ayan, yung 36-1, the same person, oh, nung isang araw eh. Wala nang space sa kaliwa eh. Bakit yan siya? The same person ang nakakuan ko eh. Ayan siya, oh. Yeah. Sundo ng apo, apostolic job. Cute talaga may apo, no? Ayan, yun ang aking... Hoy! Show me the back. Show me the Papa. Hi! What is that? Oh, feather? Okay, bless. Oh, marunong ka na mag-bless? You know how to bless already? You're a good girl. You're a good girl. Yeah, very good. Yeah. So we go home? Okay. Yeah. What did you do? Huh? What did you do? You play? Okay. Anong kinain niya kasi Monday? Wala, ice cream. Walang popsicle? Ice cream. Oh, very good. Wow. Oh, pwede na pa mag-park dyan. Oh, tapos na, oh. Ah, tuloy-tuloy na pala ako dyan. Okay. Pwede na kami kalakat rin lang. Oo, sige. Malakat naman mo sa Iloilo, boss. What? Boss na get? Hindi, ganun talaga yun. Boss na kita? Anytime, kung ano, si nanay siguro mag-upod. Ikaw, kaya hindi ka man pwede mag-absent. Di ba? Pwede mo gulos. Lipay. Asun. Agi kami. Hindi, asikaso na ang biyahe ni Chloe kaya maupod na siya to Iloilo. Oh, wala na camping, no more. Cancel tomorrow pa? Hindi ko alam. Basta paalis na kayo kasi kailangan nandun kayo eh, or si Ate Chappy. I think next week. Hindi, kasi wala mag-asikaso doon eh. Aywan ko sa inyo. Nag-asikaso sila ng biyahe nila eh. Si Mama Es nag-order ng mani. Ayun. So gusto pag ni Mama Es mag-upod. Yeah. Amo na siyang kontra. Hi, God bless na lang sa inyo. Ano ba bakal ko ano bugas? Ano? Hindi ako bakal bugas. Pero isa ako sa bugas pa? Ha? Isa ako sa bugas. Balo? Kinilo mo lang, tag 40 kilo.
bugas, ano pa, mantika. Alagyan lang, abi. Oo. Halin ko sa clinic, hindi ako hapit. Nagbibigay tayo ng mas maraming oportunidad sa mas maliliit na negosyante at manggagawa. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay at pagpapatibay ng lokal na industriya. Nakikipagtulungan tayo sa mga lokal government units at national government. God bless na lang sa inyo. para sa Kayo nang mamumuno. Sa inyo ng lahat. Kayo na, ikaw na, sikat. Mayaman na kayo. Pag nawala kayo sa mundo, regard sa uod nyo. Nugay, ka muna tika la. Yeah. Na-outdone ko sa cellphone gina pa. Sige ko vlog. Sirado gali ning bintana oh, nang kubirhita na cellphone ko. Ari ako sirado oh. Dapat abrin ni kay para mabugnawan ng likod. May pagkatanga man ko. Isa tanga wala. Wah, gid. Siguro malam lang gid man oh. Pag 66. Gina master ko lang ang driving. Every day is a learning experience. Hindi pwede magkamali mag-drive eh. Ay. Sino kanina siya? Kapitbahay mo na ba? Sino kanina siya? Yeah. Oh. Sino ganito siya? Raymond man siguro siya. Okay na. Oh, wala si ate? Bye-bye. Oh, kiss na papa. Huh? Oh. You love me? Kiss. You miss me? Yeah? Hi. You say hi here, oh. Hi. Here, you come here. Hi. What's your name? How old are you? 5? What will you do today? You play? School. Okay. Okay. Sige. Cute talaga may apo. Oh, hindi yan matawaran. Grabe ang blessing yan. So there's no good luck in God. There's no good luck with God. It's a blessing. Kaya yung mga religion na iba, ano sila? They focus on good luck. They burn the candle. Ano tawag niyan? Yung maliliit na candle. Nalimutan ko. To harvest a good luck. Wala, ang buhay natin is ano yan? Thank you. Tao nanay. Karaya. Tao ni nanay. Ano ba yung candle na maliit? Good luck. Hindi, alisin na natin yan. There's no luck in God. There's no luck with God. It's all blessing. See? Kaya, maniwala kayo kay Papa. hindi nagsisinungaling si Papa Bot. Oh. Gusto nyo umasinso tayo lahat? Follow me. Follow my suggestion. Oh. Pansinin lang natin when you open your eyes. Marami ka ng panukala. Marami ka ng panukala na dapat gawin para umasinso ang bayan natin. Oh, number 1, honesty. Huwag ka mag-drive ng mabilis, gaya niya, no? Parang jet plane. Paano kung may tama-tama lang. Huwag masyadong mabilis. Di ba? Pag na-accidente tayo or
sumimplang. Lalong-lalo nakamotor ka lang. Wala. Ang Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams. ang crash guard mo, katawan mo, ulo mo. Kung may four wheels ka naman, yeah, may bumper ka, pero that's not for enough to protect you. Baka matindi, beyond repair na yung sasakyan mo, o baka tatamaan ka pa. Buti sana kung may helmet ka kahit sa loob ng sasakyan. O nga, no? Sa mga sports car, bakit? Hindi. Oh, siya, naka-helmet sila. Eh, why not? Ano ba yung motor, helmet ng sa ulo? Pag nag-drive ka ng four wheels, kaya lang medyo bakya tingnan, no? Pero it makes sense, no? Oh, durog-durog man ang mga buto mo, pero hindi naman mabasag ang ulo mo. Grabe magpatakbo yun, parang walang kamatayan. Bilis. Ang usapan natin mabilis. Nakita yung plate number sa small window. Okay, bye-bye na. God bless you, ha? Magpakayaman kayo. Magpakayaman kayo, ha? Magpaka-healthy kayo. Kung ano pang gusto nyo sa buhay, bigay ng Panginoon yan. Doon magdasal kayo. Balik kayo kay Jesucristo. Pag hindi kayo take a move today, if you will not accept Jesus Christ as your God, as your personal Savior or something, I don't think this world will be the same. Talagang sisirain ni God ang mundo. Hindi ko na alam, dahil nasa Biblia kasi, nasa Revelation eh. May sinasabi siya dyan na babalik ako, tatamaan kayo ng mga ganyan, yung maranasan natin sa Revelation na may mga tribulation, ganyan. O ginaya din ng religion yan ng Saudi Arabia. O mayroon din silang tribulation galing sa Revelation ng Holy Bible. Ano ba yung mga tao na yan? Love you. Apo pa naman ito ng aking lolo Ismael. Huwag na kayong magloko. Ha? Huwag na kayong magloko. Para kayong si Kurik. Kurik na nga kayo eh. Oh, sige. Ingat, ha? Magparami kayo ng lahi. Bumili kayo ng Ford Pera, pumasok kayo ng politika, paglabas nyo, Mercedes-Benz na. Kontraktor kayo, naalala ko tuloy yung isang kontraktor. Bro, 80% nasa bulsa lang yan bro, 20% lang ng budget ang nasa project. Ay, nawala na siya, namayapa na siya eh. Nung nakaraang eleksyon, namayapa siya. Totoo yung kanyang sinabi. Oh. See? Mga hindi naghihingi, binibigyan lang daw sila. Kaya yung mga kontraktor may helicopter. O kalain mo gagawa ka ng highway from Cotabato City to Palimbang. Oh. Ngayon nga, doon kami kahapon sa Calcam, Tupi. Pag pumasok ka diyan, lusot sa banga. May daan doon ang ginagawa. Oh. Tapos, ang kontraktor diyan makabili ng helicopter. Ano mo yan, helicopter ba yan? Pag sumakay ka dyan at nasira yan, patay ka rin. Ano ba? You go back to the Holy Bible. Be humble. Mag-reflect kayo sa Ecclesiastes that this life is nothing. This life is just chasing the wind, na? Parang hinahabol mong hangin sa buhay na to. Mabuti na kapag nagising tayo, nagsasalita tayo, may hinihiga pa tayong hangin. Pag nawala na to lahat, gaya ng Saudi Arabia, mainit masyado. Doon sa desierto, mainit masyado. It cannot maintain life, it cannot adapt life. We cannot appreciate good life there kasi mainit. Dito Philippines, ngayon summer, but we can grow plants. Dahil maya-maya umulan, 2 months na lang,
may ulan na naman, marami. So buhay kami sa Pilipinas. But this world will come to an end. Talagang apoy ang sunod, hindi tubig ang ipapadala ng Panginoon. Maniwala na lang tayo. Kasi sa life and death, nakikita natin araw-araw may patay. 'Di ba? May patay. Sa akin, sa 30 years ko, sige, I was a doctor mga 40 years ago. Palagay natin ganon. Ang dami kong nakita. Life. Born, life, death. Born, life, death. My goodness, marami. Every day. Pag nagapunta ako ng cemetery, nako, ang reflection ko. Wow, talaga. Oh, Ilonggo ka agad. Inyo Subong, kami Dason. See? Wag kayong sabihin, wag niyo sabihin na hindi kayo takot niyan. I'm not scaring you. I am not that kind of person. I'm only telling the truth na we go back to Christ. Worship Jesus Christ. Siyang daan, siyang God's flesh. Katawan siya ng Panginoon nang gumawa sa atin. Mahirap pa intindihin yun. Di ba? Buksan muna natin ang ating palasyo. Talagang orange at saka green yan, o red, orange eh. Yung isa naka-X na eh. Ayaw ko na. Nagtampo na si Papa Bot. Ayaw ko kasi ng traidor. Joke lang, joke. Okay, gospel song. that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kuya Paul. May dumaan galing Saudi Arabia. Ay, religion nila from Saudi Arabia. Nag-smile ako, nag-smile din sila. Parang nakikita nila yung kanilang yan ang kwan ng tao, no? Pag nag-smile ka, talagang babawi sila eh. Sa abroad, pag nag-smile ka, eyes to eyes kayo, tapos smile ka, talagang nag-smile sila. Bait, no? Ganun ang gawin natin. Magmahalan tayo, mag-asawa tayo ng marami. Joke lang, joke. Okay, thank you for watching, Papa Bot. And this is your host for today, April 7, 2025. God bless us all. Huh? May your tribe increase. Talaga. Sige. Ilang masabi ko lahat, no? Sabi ko na lang. Wag na nating dagdagan. God is good all the time. Okay, bye-bye. Yun. Gusto pa kitang kausapin, kaya lang tama na. Nakakapagod. Okay, sige. Ito lang si Papa Bot nagsasabi ng magpakatino kayo. Put God first. Put Jesus Christ at the center of your life. That's all. Bye-bye. God bless us all. April 7, 2025. Just offer your lives as both places.